people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Monday. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo sa awa ng Diyos, na iraos ko naman ng bonggang-bongga ang aking Monday. At eto nga, syempre, excited ako dahil alam mo yon, etong linggo na lang papasok yung mga bata. Sa next week, medyo chill-chill na lang ang labanan, di ba? So, gawaan na lang ng mga grades at pasahan. Pero syempre, mamadaliin ko na siya ng bonggang-bongga para sa susunod na linggo, wala na akong masyadong gagawin. Saka papasok na rin kasi yung mahal na araw. So, gusto ko rin naman magnilay-nilay para sa ating Panginoon, di ba? At eto nga, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil sisiguraduhin ko ang ating pag-uusapan ngayon ay sobrang spicy. Kaya guys, wag na nating patagalin para sa unang chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa sa mga first runner-up na beauty queen mula sa iba't ibang pageant? Tingin mo Mama Sam, kung sila kaya ang naging title holder, mas bongga? To be honest, hindi naman gagawing first runner-up yan kung hindi sila bongga. Siyempre bongga. Kaya lang kasi bongga yung mga nanalo ngayong taon na to na talaga naman nakita natin, puro beauty queen talaga silang lahat. And then, yung sa Miss World, panalo din naman yung first runner-up, magaling kumuda. Tapos, gusto ko yung styling niya. And then, sa Miss Universe naman, syempre si Madam Antonia, di ba? Alam naman natin na very close siya sa Pilipinas, kaya okay na rin. And then, si Miss International, gusto ko to sa Miss International, yung first runner-up nila. Sobrang ganda. And then, si Pauline Amilex, di ba? At least, may Pilipina na nag-first runner-up sa supranational. And then, sa Miss Earth, Pilipina Queens na naman, dahil si Aliana Aduana. And then, of course, sa Miss Grand ay syempre from Myanmar. Kung iisipin mo, pumalo pa rin ang Asia Beauty pagdating sa mga first runner-up. Alam mo kung pinag-swap nila to, edi ang bongga. Kaya wag tayo masyadong malungkot kung hindi tayo nakapag-uwi ng title. Dahil kung titingnan ninyo yung mga first runner-up queens natin, ay talagang masasabi mo, oy, dalawa ang Pilipina queens natin na nag-first runner-up. Actually, tatlo eh. Isama mo pa yun sa Miss Charm, di ba? So, yun. So, parang blessed yan sa ating bansa. So, better luck next time. So, hindi ko rin masasabi na, oy, hindi maganda ang nangyari sa Pilipinas sa pageantry natin noong nakaraang taon. Pero kung iisipin mo, dahil tatlong first runner-up, ay bongga yun. Diba? Hindi kaya ng ibang bansa yun na mag-first runner-up sila. And then, doon nga sa yung mag-title tayo ng 3 corona, 2 corona, bongga din yun. Kaya iba talaga ang galing ng Pilipinas. So dito pa lang makikita mo na bongga at dapat mo siyang i-appreciate, di ba? And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano namang masasabi mo sa reyna ng mga taga Czech Republic noong 26 Miss World? Di ba? Nag-Miss World na pala sila noong 2006, di ba? Nag-Miss World na ang Czech Republic. And then, sa Miss Earth naman noong 2012. And then, ngayon ay 2024. So, masasabi ko sa mga naging reyna nila, bongga. Para silang mga Barbie. So, parang iisa yung mga itsura nila na ganun talaga ang ibinibigay nilang ganda. Yung, alam mo, yung blonde hair, tapos ang ganda ng mata, ang ganda ng mukha. So, sila yung masasabi ko na, in fairness naman sa mga taga-European, di ba? Pag naging title sila, talagang maganda talaga sila. Tingnan mo si Miss Earth ngayon, ang ganda-ganda niya si Ukraine, di ba? So, hindi mo talaga masasabi na, oy, wala namang ganda tong pambato ng si Ukraine ba siya? Yung Miss Earth. Ayun ako, pag tinignan mo yung Miss Earth Beauty Queen, ay ang bongga. Gusto ko yung beauty niya. Nakalimutan ko she's from Ukraine. Paki-correct na lang ako kung mali ako, ha? And then, of course, para sa sumunod na chika, speaking of Miss Earth,
magaganap nga daw ang kauna-unahang Miss Earth sa Middle East Edition. Ay, ang bongga nito, exciting to. Sana matuloy ito. Kasi alam nyo sa totoo lang, nakakatuwa na ang Miss Earth kung palipat-lipat na siya ng iba't ibang bansa. Pero ang nabalitaan ko, itong 2024 ay gagawin dito sa Vietnam uli. Hindi ko lang alam kung sa susunod na taon kung doon na nga siya sa Middle East. Kung doon siya sa Middle East, bongga. Pero kasi kung ipupush nila to ngayong taon na to, ano na nangyari doon sa Vietnam? Umatras na rin ba? So, yun. So, malalaman natin yung more update. Pero kung gagawin sa Middle East, ang saya. Diba? Kung iisipin mo, at least, diba, yung Miss Earth, hindi na lang siya lagi sa Pilipinas. Lumilipad na rin siya sa ibang bansa. So, kahit saan to, basta kung matutuloy sa Vietnam, sa Vietnam. Kung matutuloy sa Middle East, sa Middle East. Congratulations, Miss Earth. So, grabe talaga yung beauty queen ngayon ng Miss Earth. Diba? And then, of course, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa mga Miss World Beauty na katulad ng nung nakaraang beauty queen ng Miss World at saka yung beauty queen ng Miss World ngayon, prototype beauty da. Oo naman, obvious ba? So, pag sinabi kasing prototype, yung hawig, magkamukha, kaya lang kasi para sa akin, mas maganda yung Miss World ngayon, yung bagong Miss World. So, pag tinignan mo yung beauty niya, ay panalo. Pag talagang tinitigan mo yung beauty talaga ni Miss World, ay winner. So, yon. So, para sa akin, winner silang parehas silang maganda. So, hindi nagkamali ang Miss World sa pagpili ng bago nilang reyna. Talagang masasabi naman natin, may ibubuga sa kaantangkad. Grabe yung height. Gusto ko yung height niya. Tapos, gusto ko yung pes niya. Sobrang beauty. So, talagang sasabihin natin na ito yung hinahanap ng Miss World. Diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, si Miss World India. Kung lalaban siya ng Miss Universe, tingin mo mananalo kaya siya? Feeling ko oo. Feeling ko malaki yung chance. So, yon. Kasi parang doon sa Miss World, nakita ko kung gaano siya kakumpiyansa sa sarili niya. Tapos gusto ko rin yung beauty na meron siya. Tapos yung talagang masasabi mo palaban siya. So, kung pupunta siya sa Miss Universe, parang feeling ko malayo yung mararating niya sa Miss Universe. Kaya lang kasi ang India kasi, hindi siya katulad ng ibang bansa na parang nilaban na sa Miss World tapos ilalaban nila sa Universe, mga ganon. Ang India kasi marami silang reserbang babae na magaganda na pwedeng makipagsabayan sa Universe, pwedeng makipagsabayan sa Miss World. Pero kung etong pambato nila na nilaban ngayong taon na to dito sa Miss World, I think mas kakabog din to sa Universe. So, diba? So, yun. So, yun lang yung nakikita ko. But, tignan natin, diba, sa mga susunod na eksena. At para naman sa usapang Miss World, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa reaction ng mga taga-Botswana kay Megang Yang? Well, ang masasabi ko ay naiintindihan ko sa kabilang banda kasi parang ang iniisip nila kaya daw minalas daw si Botswana kasi daw hinawakan daw ni Megang Yang yung hair. Pero kasi parang naloko naman ako, doon talaga kayo nag-focus. But guys, sa totoo lang, sa kanila, pananaw nila yon. So, respetohin natin. So, dapat lang siguro mag-apologize na rin si Megang para matapos yung isyong to. Kasi, alam niyo sa totoo lang, kahit dito sa Thailand, impolite tawagin yung, alam mo yung pag hinahawakan yung buhok nila ng ibang tao. So, very, parang impolite sa kanila, hindi maganda. Pero naloka ako doon sa Botswana na parang may spell na tinatawag na kapag hinawakan, kaya daw minala si Botswana kasi daw hinawakan daw ni Megang yung buhok at parang nag-unlock daw. So, yun, unlucky daw. So, sabi ko naman, parang siguro dahilan nila yon or pananaw nila yon. Hindi ko naman sabihin na ang OA naman. Ayokong sabihin na gano'n kasi naiintindihan ko nga na sa ibang bansa kapag hinawakan mo yung ulo, hinawakan mo yung buhok, impolite sa kanila yon. And then I think yung ginawa ni Megang yan through national talaga live,
parang medyo hindi magandang tignan. So, syempre, magre-react talaga yung mga ibang tao kung siseryosohin yung ganon. May intindihan ko na parang, okay, kasi nga naman, impolite nga yun. Yung parang, pero kasi si Megang, kay Megang, wala lang yun. Sa atin, wala lang yun. Hindi natin siniseryoso yung mga ganon. Actually, ang intention nga ni Megang maganda eh. Pero kasi, sa ibang tao, syempre, iba yung dating, di ba? At naiintindihan ko kung ayun yung dating sa kanila. Pero, respetohin na lang din natin yung opinion ng bawat isa para matigil. Kung sa kanila, pangit tignan yon, di pangit tignan. Huwag na tayo makipagtalo na ang okay naman, ang grabe naman, para yun lang, di ba, ginawang issue. Para tumigil lang. So, ngayon, para naman doon sa mga nakakaintindi, salamat. Doon naman sa mga taong hindi naiintindihan kung anong ibig sabihin o anong masamang nagawa, wag na lang din natin ipilit kung ano yung opinion natin. Kasi sabi ko nga, dito nga sa Thailand, kapag ginawakan mo yung hair nila, kabastusan yun para sa kanila. So, respetohin na lang din natin ang bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, iba kasi yung mga kultura. Iba yung kultura natin na nakagisnan. Iba yung kultura nila na nakagisnan. Pero, ang the best natin gawin ay matuto tayong magbigay ng respeto. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Rabia Mateo, Mama Sam, kung lalaban ng Miss World, mananalo kaya? Alam nyo guys, sa totoo lang, dito sa Miss World, kahit sino naman ang ilaban natin, pwede naman. Sa totoo lang, pwede. Wala namang masama. And then, ang importante doon ay yung sincerity ng kandidata na lumalaban. Kasi minsan, napaka-importante kasi minsan sa isang organization yung advocacy, lalo na sa Miss World, kung ano ba yung purpose mo as a beauty queen. So, napaka-importante sa kanila yon. So, ngayon, kahit sino ilaban dyan, pwede namang manalo, pwede din naman hindi. Basta siguro nandoon lang na gumagalaw ng tama. Pag sinabing Miss World, so dapat meron siyang purpose kung bakit siya beauty queen ng Miss World Philippines, ganon. So, dapat may ginagawa, may action. So, yon. So, si Rabia, pag nilaban mo, hindi ko masisiguro kung mananalo siya, hindi ko masisiguro kung magugustuhan ba siya, hindi kasi porket na may dugo siyang Indiana, ay ibig sabihin, siya na ang panalo. So, hindi yon. Nandoon yon sa actions na gagawin ni Rabia kung paano siya lalaban sa Miss World. Kung may plano siyang lumaban ng Miss World, dapat ngayon pa lang, meron na talaga siyang ginagawang mga advocacy, na alam mo yon, meron siyang mga charity na ginagawa, na para pag lumaban siya ng Miss World, ayun yung dala-dala niya para sa Miss World pageant, di ba? So, yun yon. So, dapat kasi may actions yung isang kandidata sa paggawa ng isang advokasya na ilalaban niya sa Miss World para lumabas talaga yung pagiging authentic, lumabas talaga yung pagiging sincerity, ganon. So, yun yung kailangan natin kasi doon tayo nagkukulang. Kasi sanay tayo sa Miss Universe na ang pambato natin ay laging hataw na hataw, laging nando doon, yung prepared na prepared siya sa mga eksena, sa mga actions niya sa stage, sa Miss Universe yun. Pero kasi iba yung Miss World. Ang Miss World kasi meron silang tinatawag na beauty with the purpose at ang gusto nila, ang kandidata na lumalaban sa international pageant ay may purpose. So, yun. So, yun yung kailangan sa Miss World. Dapat yung ipapadala natin, beauty with the purpose talaga. Hindi lang siya yung magaling siya sa pasarela, magaling siya kumuda. Dapat meron siyang purpose kung bakit siya nandirito. At kung si Rabia lalaban ng Miss World, I think yung beauty, yung heart ni Rabia, I think yes, medyo kakabog. Pero syempre, dapat pagandaan ni Rabia Mateo. Pero sabi ko nga, kahit sino to, pwede, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, sino ang kabogera kinakainta, Baguio, Iloilo, at syempre Quezon Province? To be honest, para sa akin, lahat naman sila ay may kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang kabog, di ba? So, si Kainta, nakita naman natin na talaga namang isa siya sa mga nakikita ko na umi-eksena at kumakabog ng bonggang-bongga. Sobrang
lahat din ng ipinapakita niya sa competition na to ay talaga naman lumalaban ng todo-todo. And then si Baguio na talaga namang masasabi ko, oh my God, ang lakas Miss Grand ni Baguio sa bawat eksena na ipinapakita niya sa competition na to. I love kung paano siya talagang kumabog. And then of course si Alexi Brooks na talagang masasabi mo rin na non-unstoppable talaga, di ba? Na hindi mo talaga siya maaawat sa bawat eksena na ipinapakita niya. At lumalaban talaga ng bonggang-bongga. So, kahapon doon sa nakita kong pictures, grabe, ang sexy-sexy niya. Ang ganda-ganda niya. Panalo, winner, di ba? And then, of course, Atisa Manalo. Alam naman natin si Atisa Manalo na keep going, keep fighting, at talaga namang masasabi ko, oh my God, maghanda kayo kay Atisa Manalo dahil parang ang dami niyang baon dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yon. So, syempre, lahat sila ay kaabang-abang sa bawat eksena na ipinapakita nila dito sa laban nila sa Miss Universe Philippines. And then, of course, abangan pa natin yung mga eksena nila in the future kung sino nga ba ang totoong magiging reyna dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Basta ako, dyan lang, panoorin lang natin yung bawat eksena nila at tingnan natin kung sino ang aabot sa dulo ng competition. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! See you tomorrow! Thank you guys!